Hello. First ever ko to vlog and talagang i-rant ko lang ang issue ko dito sa WIS Plus or Voluntary Pension Booster ng SSS. So, it's really not worth it to put money here kasi talagang parang hindi siya pinag-isipan, hindi rin siya pinaghandaan. So, nag-start to noong July 1st, nag-submit ako ng withdrawal kasi need ko ng pera. And naka 1 year na ako dun sa West Plus. Tapos, sinubmit ko dun sa branch dito malapit sa amin. Now, sabi sa akin, nung lalaki nag-assist sa akin, sabi sa akin, sir, within a week, dito mo na lang kunin sa branch namin yung check. So, yun, pinrocess ko. Akala ko within the week, makukuha ko doon. So, pumunta ako sa kanila. Naka-receive ako ng email dun sa SSS Voluntary Provident Booster Department nila. And, nanghihingi sila sa akin ng mga documents or ng mga additional information na akala ko check dun sa site nila. So, dun pa lang, it's confusing na kasi iba yung sinabi nila sa branch, sa expectation ko based yung sinabi sa branch, at iba rin yung sinabi sa akin dun sa department na yun nag-handle ng pension booster. So sabi dito, kung check it daw, di-deliver sa mailing address, credit to land bank account, or ito yung nakakatuwa, credit to other bank, subject to a service charge offered by the servicing bank, 305 pesos. So, iisipin mo, ano to kumbaga dapat government institution to, they could have, what you call this, they could have made a better deal with service providers. Kasi gobyerno sila SSS. So, meaning, dapat may PesoNet, may InstaPay. So, hindi ko maintindihan bakit 305 pesos kung ilalagay mo sa ibang bangko other than Land Bank. It's absurd. In the age of e-wallets, in the age of everything going digital, charging 305 pesos para i-transfer sa Metro Bank account ko, that's absurd. Hindi nag-iisip to mga taga-SSS na to. Yung sa mga pinakamatataas silang nagmamanage sa kanila, nag-aayos ng mga systems sila, nagne-negotiate ng mga deals nila with contractors, with other institutions, private sector. Wala. Palpak. Sobrang palpak tong departamentong to. So, ayun, that's July 5. So, that's like 4 days. Ina-expect ko dun kung makukuha sa site. Yung pala, hindi pa, maghihintay pa ako. So, dumating sa point na nagpa-follow up na ako. So kung makikita nyo, sobrang dami ng conversation ko with the SSS Provident Fund Department. So July 5 nagsend ako ng details. July 8 nag-asa ako ng time frame. July 9 nag-asa ko ulit ng update. And July 9 nag-respond yung isa sa customer service rep nila. I think the name is Barcy. Doon siya sa Voluntary Provident Fund Department. So, imagine ang processing time nila is, sabi lang nila dito, you are on queue for processing. Please allow us until end of next week for crediting. Imagine, almost 3 weeks to. Almost 3 weeks to for something so easy na dapat nandiyan na yung sistema nila, dapat pulido na, dapat maayos na. Tapos July 12, nag-follow up ako ulit. Sabi ko, bakit wala pa rin yung pera? Kasi okay na ako dun sa pag-charge nila ng 305 pesos kahit it's really absurd. Talagang kahit anong hindi ko siya ma-defend sa utak ko kasi ano tong mga to government institution to, they could have get a better deal dun sa mga servicing bank. So 305 pesos, InstaPay, PesoNet, they don't charge that much. Tapos, ayun na. Hanggang sa tumagal na siya ng tumagal.
July 12, nag-follow up ako ulit. July 15, July 17, wala nang sumasagot. July 18, July 19, nag-respond ulit yung Barcy. Hindi ko alam kung nickname lang niya ba yan, pero that person is so incompetent din. Cash crediting department na daw. So, I mean, ano ba itong mga government institution na to? Dapat itong mga to, kung sa private sector itong mga to, matagal na itong tanggal sa trabaho for being inefficient. Kaya, I highly recommend sa mga magbabalak mag-invest dyan sa Provident Fund ng SSS, dyan sa Waste Plus. Alam ko pinupush yan eh. Benefit na sinasabi lang, sovereign guaranteed, maganda yung returns. No. Huwag kayong maglalagay ng pera dyan para wala kayong sakit ng ulo in the near future. Yung SSS nyo lang na mandated by the government kung professional kayo or may mga employees kayo or employees kayo sa private sector, kung ano lang yung mandated ng batas. Yun lang yung gamitin nyo, yun lang yung ilagay nyo. Huwag kayong maglalagay ng kahit na anong sobra. Huwag kayong maglalagay ng kahit na anong sobra. It's a waste of your time. It's not worth it. Especially ngayon maraming anomalya sa government. Nakakatakot. It's better for you to put your money in mutual funds, your ETFs, yung mga bangko na yun, yung sa mga bangko or sa mga financial institution. Much better doon kasi mas mabilis ang proseso noon. Hindi siya guaranteed, pero syempre, wala namang guaranteed kahit sinasabi nilang guaranteed. We all know kung anong kapasidad ng ang gobyerno to, kung anong pwede nilang gawin sa atin. So ayun nga, July 22nd, wala pa rin update. July 26, may bago na silang excuse dahil daw binagyo sila. Di ba napagka-convenient? Napagka-convenient dahil dun sa habagat last week, dun kay Typhoon Karina. So, it's in the ano na daw. So, imagine mo, almost a month for something na dapat mabilis lang ipoproseso. Tapos, ayun nga, credited na daw sa account. Yun, nakuha ko siya ata kanina. Just imagine yung stress dito. In-escalate ko sila sa, saan ko ba ito in-escalate? Dun sa mga channel nila. Dun sa Usap Tayo, sa contact center ng bayan. Doon, in-escalate ko sila dun sa Civil Service Commission kasi these people are so incompetent. Dapat dito sa mga to may nag-audit dito. Tinitingnan ko ano ba talaga mga ginagawa nilang trabaho. Kasi I don't think these people deserve their jobs. Maraming nakapasok dyan sa SSS na hindi nila deserving yung trabaho na yan. Maraming nakapasok dyan dahil may backer sila. Dahil meron silang kakilala sa loob, may padrino sila, which shouldn't be the case. Dapat it should be based on meritocracy. It should be based sa academic excellence. Hindi dapat ganyan yung sistema. Kasi pag nakita mo sa pag pumunta ka sa SSS nila, yung mga pensioners, parang sila yung nagmamakaawa. Parang takot na takot sila. Parang, mom. I mean, that shouldn't be the case. Dapat it's the other way around. Ang pinagsisilbihan mo, yung mga nagbibigay doon ng pension, yung mga nag-aambag, sila dapat yung pinagsisilbihan mo. Hindi, baliktad. Dito, sila maangas, sila yung parang laging galit, sila yung laging parang naiinis, parang, these people, kailangan talaga may mag-audit sa kanila. And again, wag kayong maglalagay dito sa Waste Plus. It's absurd. Sobra siyang absurd. Siguro sa Pag-ibig, okay. Tingin ko mas mabilis ang proseso nila kung maglalagay kayo dun sa yun sa parang fund nila na parang ganito. Pero sa SSS, no. Huwag kayong maglalagay ng pera doon kasi talagang mas stress kayo. Believe me, it's so stressful kasi especially pag kailangan mo yung pera, tapos ganito, di mo makukuha. And another thing dito sa kanila is nakakatawa tong disbursement option nila. Bakit hindi pwede ang e-wallet? Nakakapagtaka kasi dati tinatanggap nila yung e-wallet. Ngayon, gusto nila may screenshot ka ng bank account mo na hindi rin nila tinatanggap kasi hindi nila nakikita yung bank account mo kahit naka-screenshot na siya. So, yun lang. Yun talaga. Nag-rant lang talaga ako about this SSS Waste Plus. It's absurd. Hindi siya dapat lagyan ng pera. Dapat siyang i-boycott ng mga Filipino. And dapat i-audit na tong SSS. Kasi
there's something wrong with this financial institution. And I'm worried kasi I'm 37 and so siguro mga 10, 20 years, 30 years kukunin ko na yung pension ko. Kung ganito sila ka-incompetent, kung ganito kapangit ang serbisyo nila, ang pangit ang magiging retirement natin. So, yun lang. Thank you so much for listening. Goodbye.